Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, grabe ang ginawa ng Senado kagabi. Niremand ang Articles of Impeachment, ibinasura, idinismiss, ibinalik sa Kongreso. Natunganga ang Kongreso dahil sa bakit ganon? Hindi konstitusyonal ang ginawa ng Senado. Nagsuot na sila ng pulang robe, nag-take out na silang lahat, nag-convene na, dapat mag-start pero sa pag-start pa lang nila ay nagbutuhan na at majority bumoto na ibasura ito at ibalik sa Kamara. Ngayon ay walang nagawa sina Hontiveros, Pimentel at Gatchalian dahil sa pati ang presidente, ang presiding president si Escudero ay bumoto rin na ibasura ito, kaya napakawalang hiya talaga tong si Escudero, no? Kaya taong bayan na ang maghuhusga. Mamaya darating daw diyan, sabi nila nila Brusas. Darating ang mga makabayan, activist, students at iba pang grupo, mga pari, madre, darating na diyan sa harapan ng Senado mamayang alas 10 para gawin ang malaking rally, kalampagin at baka ay nako, hindi natin alam ang mangyayari. Walang hiya ng mga senador na yan. Biglang kaya pala may binigyan ng leeway kasi ginagapang pala sila ni BP Sara, kinakausap para magiging majority ang bubuto na hindi ituloy ang impeachment case. Kaya pala malakas ang loob ni Bato de la Rosa Grabe, mga kababayan. So ito ang detalye ng balitang ito, courtesy sa atin ng UNTV, atin panoorin. Tinuligsa ng ilang mambabatas ang grupo ang naging hakbang ng Senado na umuupong impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinundina ng Makabayan Bloc ang anilay unconstitutional na hakbang sa ginawa ng Senado. Ayon kay ACT Teachers Representative Franz Castro, responsibilidad ng Senado na husgahan ang kaso at hindi balik sa Kamara. Naniniwala rin si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel na ang political maneuvering ng Senado ay magre-resulta ng pagkasira ng demokrasya at galit ng taong bayan. Ayan, totoo yan. Mamaya talagang sirang-sira yung gate ng Senado dyan. Baka magtago yang si Escudero sa kanyang basement. Di ba sobrang wala silang, ang Senado walang respeto sa lower house, sa Kongreso, sa Kamara. Walang respeto. Verified impeachment complaint yan. Pinirmahan yan ng napakaraming congressman. Tapos sinabi ng Senado na parang hindi tama dahil sa sinabi ni Bato. Tinatigan ni Escudero at nagbutuhan sila, so 8 yata ang bumoto na ibasura ito. Pinalitan lang ng salitang remand. Remand means ibalik. Pero ang kahulugan sa dulo ay dismissal at ibasura. Kaya galit na galit ang lower house, ang Kamara, ang Congress. Galit na galit dito. Ang sa akin lang sana, meron sa batas natin na kapag hindi nag-act, hindi kumilos ang Senado para sa impeachment, ay merong kapangyarihan ang lower house na sila na ang gaganap sa impeachment, sa trial. Yun sana ang maganda para wala talagang lusot. Ngayon, ibinalik. So, ibig sabihin, maghanap na ngayon ang Kongreso kung saan nila isubmit ang impeachment. At ang pangalawang choice niyan ay Supreme Court. Supreme Court na lang kasi kung ibalik nila sa Senado, ayaw na naman tanggapin ng Senado. Diba? Talagang dapat makatikim na yan, yung Senado, makatikim na yan sa taong bayan, sa puot, sa ngit-ngit ng taong bayan. Ano ba naman ang masama sa trial? Kung walang kasalanan si BP Sara, hindi naman siya makulong dyan, hindi naman siya ma-impeach, di ba? Kaya maganda makita ng mga DDS ang mga ebidensya. Takot na takot talaga si BP Sara na makita ang ebidensya ng kanilang bank account na 52 billion pesos. Bank account nila yan ng pamilyang Duterte, sabi ni Trillanes. Yun ang kinakatakutan niya dahil totoo yun. Ngayon, meron pang yung mga chichirya sa confidential fund, mga piyuna, mga dudunggang, ay yun din, mga legit din yun, authentic din ng mga resibo. Kaya talagang ginapang ni BP Sara ang Senado at kinuha niya ang majority vote. Of course, binuhusan niya ng di ba, ng
binuhusan ng grasya ang mga senador para magbago ang isip. Sa palagay ko yan yung nangyayari. Kaya pinatagal-tagal nila dahil mayroong nangyayaring mga hocus-pocus or tinatawag na legal gymnastics. Ang mga term diyan ng mga marurunong ay legal gymnastics, ibig sabihin tinatumbling-tumbling lang eh. Pero in legal na paraan. Remand. Cayetano. Ito palang Cayetano, didiis talaga pala. Akala ko neutral lang itong mukhang butiki na itong haba ng leeg. Grabe siya yung na i-remand eh. Tapos, second motion naman ng presidente, si Escudero, na okay, remand natin. Kaya yun ang nangyari. Nagbutuhan ka agad. 8 o 9 yung bumuto. Pati si Rapi Tulfo bumuto eh, na ibasura. Mga walang hiya. Tapos 5 lang yung kawawa yung 5 na against the yung minority ni sila Rosie Ontiveros. Hindi na pinakinggan, talagang ibalik majority vote eh. Dapat kasi trial muna bago mag-voting. So ito, meron pang isang magawa na hakbang ang Congress, isubmit ito doon sa Supreme Court at dagdagan nila ang pag-file ng kaso. Para ang Supreme Court naman ang bubuhusan ni BP Sara ng truck na pera para magbago na naman ang isip. Kung ganito ang mangyayari, mga kababayan, dyan sa NCR, kayo na ang bahala dyan. Dahil nandyan kayo, husgahan nyo yan. Total mamaya, dami-daming nandyan sa gate ng Senado. Mga galit na mamamayan ito, hindi ito mga bayaran. Kaya atin mamaya na abangan ito, alas 10, magsidatingan na daw dyan sa gate ng Senado ang lahat ng mamamayan dyan na gustong makita talaga ang katotohanan kung nagkasala ba o hindi si BP Sara, pero tinakpan ng Senado ang trial, hindi natin nakita kung talagang nagkasala si BP Sara o hindi. Grabe ang Senado. Hindi man lang inumpisahan ang trial, butuhan kaagad. Alright, so ito tapusin natin ng balita, courtesy sa atin ng UNTV. Tinawag naman ng presidente ng Grupong Bayan na si Renato Reyes Jr. na legal gymnastics at naging galaw ng Senado. Hindi rin sang-ayon ng Grupong Tindig Pilipinas sa kasalukuyang sitwasyon ng impeachment trial at sinabing urong-sulong ang Senado at walang paninindigan ng mga ito. Samantala, nauna nang sinabi ng isa sa mga House prosecutors na si Representative Bel Zamora na labag sa konstitusyon at hindi opsyon ang return to sender o pagbalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Talagang labag sa konstitusyon ang lahat ng ginawa ng Senado. Noon pa man talagang ayaw na nila natanggapin ang ang impeachment case na yan dahil pala majority diyan ay maka-DDS at meron ng usapan under the table na ibasura kung meron impeachment case na isubmit. Kaya para malinis ang Senado tingnan ay dribble muna sila, dinidribble muna nila ang bula pero hindi na issued. Niluloko ang taong bayan eh. Pinapaasa na nagsuot pa sila ng pulang roba, ang gastos nun, di ba? Magkano ba yung isang pulang roba? Baka 10,000 yan o 20,000 dahil senador. Tapos nag-take oath pa, nag-hands up. Pero yun pala ay wala silang gagawin. Wag na magsuot ng pulang roba kung hindi rin itutuloy ang impeachment na yan, at wag nang mag-take oath dahil wala silang ginawa. Butuhan lang hanggang butuhan dahil naniniwala sila kay Bato. Ano ba naman yung alam ni Bato sa batas, di ba? Talagang dinadrama tayo ng Senado. Yan ang katotohanan. At si Escudero ay makasara talaga pala yan. DDS talaga si Escudero dahil lumitaw. Kung hindi siya pumayag na i-remand o ibasura ito, ay tuloy-tuloy sana, pero nagtaas kamay siya eh. Nag-approve siya na i-remand. Kaya ito, ibinalik sa Kongreso. Ngayon ang Kongreso galit na galit at gagawa pa ng mga legal hakbang para kontrahin itong ginawa ng Senado. Naku. Wala na lang sanang Senado kung ganun, di ba mga kababayan?
ano yan, tinatakpan talaga nila. Hindi natin masilip kung totoo yung bank accounts ni Trillanes, kay BP Sara yung 52 billion, hindi natin nasisilip dahil hindi nabuksan ang kaso. At nako, pagdating sa Supreme Court, hindi pwedeng buksan yung bank accounts Ang tanging Senado lang ang makapag-request sa mga bangko na mabuksan yun kapag nagumpisa na ang trial. Kaya ito yung clever na nila Sara, na kahit doon na lang sa Supreme Court ang kaso, dahil hindi mabubuksan ang kanilang bank accounts. Kaya playing safe pa rin sila, hindi pa rin natin mapatunayan na mayroon nga silang 52 billion pesos na nandyan sa mga bangko. Kaya abangan na lang natin ang mangyayari mamaya sa gate ng Senado. Ay sigurado ako sa oras na ito nagmarcha na ang mga Makabayan Block. Nagmarcha na ang mga estudyante, mga pari, mga madre papunta diyan sa gate ng Senado. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan, at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.